Magandang araw sa lahat. Ako si Dra Ligaya Santos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang paksang. Mga sikreto ng kagandahan para sa balat gamit ang Vaseline sa halagang 3,000 peso lamang. Anti-aging at epektibong panlunas sa kulubot. Magkapatid ba kayong dalawa? Hindi. Anak ko siya. Tawa. Inay. Oo. Vaseline. Subukan ninyong maglagay ng isang patak nito sa inyong mukha. Oo. Ang aking mukha ay talagang magiging hydrated. Wow! Ang balat ay magiging malambot at makintab. Salamat. Bago natin simulan ang kwento ngayon, nais kong ibahagi ang isang napakakatuwang insidente na nasaksihan ko mismo sa checkout counter ng isang supermarket kamakailan. Sa checkout, halinghinang tiningnan ng cashier ang aking ina at ang aking nakababatang kapatid na babae at pagkatapos ay nagulat siyang nagtanong, "Magkapatid ba kayong dalawa?" Sabi niya. "Ang ganda ninyong magkamukha." Sa totoo lang, 88 taong gulang na ang aking ina ngayong taon at ang aking nakababatang kapatid na babae ay nasa huling bahagi ng 50s niya. Sa kabila ng pagkakaiba ng edad na higit sa 30 taon, ang kanilang balat ay napakakinis, makinis, at makintab kaya sa mata ng iba. Mukha silang magkapatid. Nang hindi makapaniwala ang cashier at paulit-ulit na nagtanong kung ano ang sikreto, tumawa ng malakas ang aking ina at sinabi, "Anong sikreto? Ginagamit ko lang ng regular ang sinabi ng anak ko na gamitin. Nagsisimula na rin kayong magtaka, tama? Kung ano ang mahiwagang paraan na ginawa upang ang isang 88 taong gulang na lola ay magmukhang kapatid ng kanyang 50 taong gulang na anak na babae. Kung kayong mga magulang na nanonood ng video na ito ay nagtitipid at ginagamit ang mamahaling pampahid sa mukha mula sa mga department store na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso upang mabawasan ang kahit kaunting kulubot, o kaya naman ay nag-iipon ng malaking halaga ng pera ng palihim sa inyong mga anak, nag-iisip kung kailangan ninyong magpa-procedure sa dermatology clinic bago pumunta sa reunion ng inyong batch? Bilang isang doktor, aaminin ko ng tapat, maaaring masayang lang ang inyong pera. Kapag lumampas ng 60, ang ating balat ay nagiging tulad ng tuyong lupa na bitak-bitak dahil sa tagtuyot. Sa panahong ito, kahit gaano pa kamahal ang concentrated cream ang ipahid, hindi ito epektibong masisipsip ng balat. Sa halip, maaari nitong harangan ang mga pores ng balat na nagpapabilis ng pagtanda. Hindi ba't nakakalungkot na gumastos ng malaking halaga ng pera at masira lang ang inyong balat? Ngunit huwag mag-alala, ang paraan na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay sapat na sa halagang 3,000 piso lamang. Lahat ay mayroon nito sa isang sulok ng kanilang drawer sa bahay. Ito ay Vaseline. Ibabahagi ko ng detalyado ang mahiwagang paraan ng pag-aalaga ng balat na magpapabata sa inyo ng 10 o kahit 20 taon. Sa totoo lang, hanggang 1 taon lang ang nakakaraan, ayaw nang tumingin sa salamin ang aking ina dahil sa malalim na kulubot at magaspang na balat na parang shell ng pagong. Dahil anak niya akong isang dermatologist, nagpuyat ako sa pag-aaral. Nag-iisip kung bakit hindi ko man lang maprotektahan ng maayos ang balat ng aking ina. Kaya't nakahanap ako ng paraan upang magamit ang Vaseline na akma para sa balat ng aking 80 anyos na ina. At ibinahagi ko ito sa kanya. Bilang resulta, ngayon ay tinatawag na siyang Skin Beauty sa local na Senior Citizens Center. Bagamat hindi ito magugustuhan ng mga kumpanya ng kosmetiko, narito ako ngayon upang protektahan ang inyong mahahalagang pitaka at ibalik ang inyong nawawalang kumpiyansa. Sa video ngayon, hindi lang simpleng pagpahid ng Vaseline ang ituturo ko, kundi ang aking espesyal na triple moisturizing method na magpapataas ng bisa ng 3 o 4 na beses. At sa dulo ng video, ibubunyag ko ang kamangha-manghang epekto kapag pinagsama ang Vaseline at ito mula sa inyong kusina, kaya't tiyakin na panoorin ninyo hanggang sa huli upang makatipid ng pera at mabawi ang inyong kabataan. Kaya, simulan na natin.
Kailanman ba kayong napabuntong hininga ng malalim sa tuwing gigising sa umaga, maghuhugas ng mukha at titingin sa salamin dahil sa mga kulubot sa paligid ng inyong mata? Kailanman ba kayong nahiya na humawak ng tasa sa mga pagtitipon dahil sa magaspang na likod ng inyong mga kamay pagkatapos maghugas ng pinggan? Maraming mga nakatatanda ang may ganitong alalahanin, ngunit ang pagiging tuyo at pagkapayat ng balat habang tumatanda ay isang napaka-natural na phenomenon. Ang ating balat ay dumadaan sa tatlong pangunahing pagbabago habang tumatanda. Ang una ay ang mabilis na pagbaba ng paggawa ng sebum mula sa mga sebaceous glands, ang natural na pabrika ng langis sa ating katawan. Ang dati mamantika noong bata pa ay tuluyang natutuyo at nawawala ang natural na pananggalang na nagpoprotekta sa balat dahil mas mababa sa kalahati ng langis ang nagagawa ngayon kumpara noong 20s, natural lang na maging tuyo ang balat. Ang pangalawa ay ang pagbagal ng bilis ng pag-renew ng balat. Noong 20s, mabilis na naghihilom ang sugat sa loob ng ilang araw, ngunit kapag lumampas ng 60, doble ang tagal ng paghilom ng sugat. Ang lumang dead skin cells ay dapat bumagsak at ang bagong balat ay dapat lumabas, ngunit ang sirkulasyon na iyon ay humihinto. Ang pangatlo ay ang pagkasira ng balat barrier. Ito ay parang isang matibay na bahay na bato na nawalan ng semento at pinapasok ng hangin. Humina ang puwersa na sumusuporta sa balat, kaya't lahat ng tubig sa ating katawan ay lumalabas. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang ating balat ay nagiging parang disyerto na walang kahit isang patak ng tubig. Ngunit sa kabutihang palad, ang Vaseline, na madaling makuha sa paligid natin, ay may kamangha-manghang bisa sa mga sintomas na ito. Maaaring hatiin ang mga epekto ng Vaseline sa tatlo. Ang una ay ang malakas na epekto ng moisturizing na hindi matutumbasan ng iba. Ibigay natin ang isang halimbawa para madaling maintindihan. Mayroon ditong 2 basang tuwalya. Ang isa ay ilalagay lang sa lamesa at ang isa ay tatakpan ng plastic wrap. Pagkatapos ng ilang oras, aling tuwalya ang mananatiling basa? Natural, ang tuwalya na tinakpan ng plastic wrap. Ginagawa ng Vaseline ang parehong papel sa ating balat tulad ng pagtakip ng plastic wrap. Gumagawa ito ng napakanipis na film ng langis sa ibabaw ng balat na humaharang sa paglipad ng mahalagang tubig sa hangin ng hanggang 98%. Napakahirap para sa anumang mamahaling moisturizer na ibinebenta sa merkado na magkaroon ng ganitong antas ng proteksyon. Mayroon akong pasyente, si Nanay Imelda, at 51 taong gulang. Tuwing taglamig, nangangati ang buong katawan niya kaya't nagsasugat na siya sa pagkamot buong gabi. Dahil hindi siya nakakatulog, tumataas ang presyon ng dugo niya at nagiging iritable siya kaya't masama ang pakiramdam niya. Ipinahid ko ang Vaseline sa kanya at pagkaraan lang ng 1 linggo, bumalik siya sa ospital, hinawakan ang kamay ko at umiyak dahil nakatulog na ako ng mahimbing nang hindi nangangamot sa gabi. Masaya na rin ang aking asawa. Iyan ang kapangyarihan ng Vaseline. Ngunit minsan, may mga nag-aalala sa klinika, Doktor. Sabi nila petrolyo raw ang Vaseline. Pwede ba itong ipahid sa mukha? Hindi ba ito nagdudulot ng cancer? Ang sagot ko ay, huwag kayong mag-alala. Talagang ligtas ito. Ang Vaseline ay isa sa mga pinakaligtas at napatunayang moisturizer na ginamit sa buong mundo sa loob ng mahigit 150 taon mula noong 1800s hanggang ngayon. Opisyal na kinilala ng Philippine Food and Drug Administration ang kaligtasan nito. Bagamat totoo na kinuha ito sa petrolyo, lubos itong nilinis at muling nilinis upang ganap na alisin ang mga nakakapinsalang impurities sa katawan. Ito ay isang napakadalisay na sangkap. Gusto niyo bang makarinig ng isang nakakatawang kwento? Si Robert Chesebro, na unang nag-commercialize ng Vaseline, ay sinasabing kumakain ng 1 kutsara ng Vaseline sa harap ng mga tao araw-araw upang patunayan ang kaligtasan nito. At nabuhay siya ng malusog hanggang 96 taong gulang. Siyempre, hindi ko kayo sinasabihan na kainin ito. Sinasabi ko lang na ligtas itong ipahid sa balat. Ang pangalawang epekto ay ang pagpapalakas ng balat barrier.
Gaya ng nabanggit ko, habang tumatanda, ang pader ng balat ay nasisira, kaya't madaling nakakapasok ang mga panlabas na bakterya at microdust. Ang Vaseline ay nagsisilbing dekalidad na semento na nagpapatibay sa mga basag na pader. Kaya't sa dermatology, kapag nagpapa-laser procedure o nagpapaalis ng nunal, ang Vaseline ang unang ipinapahid sa sugat. Ito ay dahil sa kahusayan nito sa pagpapagaling at pagprotekta sa balat. Ang pangatlo ay ang pagbabawas ng fine lines. Sa totoo lang, ang Vaseline ay hindi isang magic potion na magpapabura ng malalim na kulubot na parang plancha. Ngunit mayroon itong tiyak na epekto sa mga fine lines na sanhi ng pagkatuyo. Gaya ng pagiging malambot ng matigas na lupa, ngayon, tiyak na alam ninyo na maganda ang Vaseline, ngunit mayroong isang napakahalagang katotohanan dito. Kahit gaano pa kaganda ang ginseng, kung mali ang pagkakakain, maaari itong maging lason, kaya't kahit gaano pa kaganda ang Vaseline, kung basta lang itong ipapahid, maaari nitong masira ang balat. Sa katunayan, si Nanay Elena, sa 2 gulang, na pumunta sa akin, ay sinabing pagkatapos maghugas ng mukha at tuyuin ito ng tuwalya, ay nilagyan niya ng maraming Vaseline ang kanyang walang make-up na mukha. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta siya sa ospital na umiiyak, na puno ng maliliit na pimples sa mukha at nangangati. Ito ay dahil sa ganap na maling pagkakasunod-sunod at paraan ng paggamit. Ang pagpahid lamang ng Vaseline sa walang make-up na mukha ay parang pagtatayo ng greenhouse sa isang disyerto na walang isang patak ng tubig. Dahil hindi makahinga ang balat na uhaw, tumataas ang temperatura nito at nagkakaroon ng mga problema. Kaya't ang paraan na binuo ko para sa ating mga nakatatanda ay ang triple moisturizing method. Kung susundin nyo lang ang paraang ito, mababawasan ang side effects at tataas ang bisa ng higit sa 200%. Ito ay napakadali. Tandaan lang ang 3 hakbang: diligan, pakainin, at takpan. Ang unang hakbang ay ang pagdidilig. Kapag naghuhugas ng mukha, huwag gumamit ng masyadong mainit na tubig, kundi maligamgam na tubig. Ang mainit na tubig ay nag-aalis ng moisture sa balat. At punasan ang mukha gamit ang tuwalya. Huwag kailanman kuskusin ng malakas kapag nagpupunas. Ang ating balat ay hindi tuwalya. Dampian lang ng bahagya upang manatili ang kaunting moisture. Pagkatapos nito, agad na ipahid ang toner o skincare na nasa inyong vanity table. Kung walang toner, panatilihin ang kaunting moisture sa balat. Ito ang pinakapangunahing proseso ng pagdidilig ng tubig sa tuyong lupa. Ang pangalawang hakbang ay ang pagpapakain. Dahil diniligan na natin, oras na para magbigay ng nutrients. Ipahid ang inyong karaniwang lotion, essence, o night cream. Hindi kailangang mamahalin. Sapat na ang mayroon kayo sa bahay. Bigyan ng sapat na nutrients ang inyong balat. Hanggang dito, marahil ay katulad ito ng ginagawa ninyo. Ang pinakamahalaga at pangunahing ikatlong hakbang ay ang pagsasara ng pinto. Kapag nabigyan na ng moisture at nutrients, kailangan nating isara ng mahigpit ang pinto upang hindi ito lumipad sa hangin. Dito papasok ang ating bida, ang Vaseline. Ang talagang kailangan ninyong bigyang pansin dito ay ang dami. Huwag kailanman magpahid ng marami dahil sa kagustuhang mapaganda. Magiging malagkit ito, babaho ang unan, at haharangan ang mga pores. Maglagay lang ng sapat na dami. Kasing laki ng isang gisantes sa likod ng inyong kamay. Pagkatapos, kuskusin ang inyong mga daliri upang tunawin ang Vaseline. Ang dati makapal na Vaseline ay magiging transparent at malambot na langis. Sa ganitong natunaw na estado, ipahid ng napakanipis sa mukha sa pamamagitan ng pagdampi-dampi, parang naglalagay ng isang layer ng proteksyon. Sa ganitong paraan, ang moisture at nutrients ay hindi lilipad sa hangin sa magdamag at malalim na masisipsip sa balat. Kaya't sa paggising sa umaga, makakatagpo kayo ng isang kamangha-manghang moist at malambot na balat. Ang triple moisturizing method na ito ay epektibo hindi lamang sa mukha, kundi pati na rin sa mga kamay at leeg.
na siyang unang nagpapakita ng edad. Gusto niyo bang marinig ang kwento ni Nanay Mila? 79 minang taong gulang. Isa sa aking mga pasyente. Siya ay nagtrabaho sa kusina ng isang restaurant sa buong buhay niya. Kaya't ang kanyang mga kamay ay talagang magaspang at bitak-bitak. Sabi niya, ayaw ng mga apo ko sa magaspang kong kamay. At sa tuwing sinasabi iyon ng mga apo niya, parang gumuho ang mundo niya. Tinuruan ko siya ng isang espesyal na hand pack. Bago matulog, hugasan ng malinis ang mga kamay at ipahid ng marami ang hand cream. Pagkatapos, maglagay ng mas maraming Vaseline kaysa sa karaniwan sa ibabaw nito at matulog na nakasuot ng cotton gloves. Sa simula, sinabi niya na hindi niya kaya dahil naiirita siya, ngunit pinilit ko siyang subukan lang ng 2 linggo. Pagkatapos ng 2 linggo, nagulat din ako nang makita ko ang mga kamay ni Nanay Mila, talagang parang kamay ng sanggol na napakalambot. Parang isang milagro. Ngayon, ngumingiti siya na parang dalagita, sinasabing kinakapa ng mga apo niya ang kanyang kamay dahil malambot ito. Naramdaman ko ang malaking kasiyahan bilang isang doktor. Subukan ninyo rin ngayon mismo gamit ang cotton gloves na mayroon kayo sa bahay. Ganoon din sa leeg. Mas manipis ang balat sa leeg kaysa sa mukha, kaya't doon unang lumalabas ang mga kulubot. Si Nanay Rosa, 82 taong gulang, ay palaging nakasuot ng mainit na scarf kahit tag-init dahil ayaw niya sa mga kulubot sa kanyang leeg. Pareho ang sinabi ko sa kanya. Sa gabi, pagkatapos maghugas ng mukha, maglagay ng sapat na lotion sa leeg pati na rin sa mukha. At sa huli, mas mainam kung ipapahid ninyo ito na parang nagmamasahe ng lymph mula sa itaas pababa. Pagkalipas ng 1 buwan, ipinagmalaki ni Nanay Rosa na nawala ang pagkatuyo sa kanyang leeg at nabawasan ang mga fine lines at ngayon ay lumalabas na siya nang may kumpiyansa ng walang scarf. Si Nanay Clara, 87 taong gulang, ay nag-book ng laser treatment na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso para sa mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit pagkatapos ng 1 buwang paggamit ng paraan na itinuro ko sa kanya, kinansela niya ang procedure. Sabi niya, nakatipid ako ng pera at inalok niya akong ilibre ng hapunan, ngunit sinabi ko na tatanggapin ko na lang ang kanyang mabuting intensyon. Kaya't kayo rin, sa halip na mamahaling eye cream, gumawa kayo ng sarili ninyong Vaseline eye cream simula ngayon. Ngunit ang Vaseline ay hindi isang panlunas sa lahat ng tao. Mayroon pa ring mga dapat mag-ingat sa paggamit nito. Huwag basta-basta susundin ang paraan na ito dahil maaari itong makasira sa inyong balat kaya't pakinggan ng mabuti. Ang una ay ang oily skin. Kung mayroon kayong maraming langis sa mukha at madalas kayong nagkakaroon ng pimples, huwag ninyong ipahid ito sa buong mukha. Maaari nitong harangan ang mga pores at maging sanhi ng matinding pagdami ng pimples. Para sa mga ganitong uri ng tao, mas mainam na ipahid lamang ito sa mga partikular na tuyong bahagi tulad ng paligid ng mata o bibig, sa halip na sa buong mukha. Ang pangalawa ay ang sensitibong balat. Mayroon bang mga taong nagkakaroon ng skin reactions tuwing gumagamit ng bagong kosmetiko? Kahit gaano pa kalinis ang Vaseline, maaaring may allergic na reaksyon depende sa tao. Bago gamitin, magpahid ng kaunti sa malambot na balat sa likod ng tainga o sa loob ng braso at obserbahan sa loob ng 1 araw. Kung hindi ito mamumula o mangangati, maaari na kayong gumamit nito sa mukha ng walang alalahanin. Ang pangatlo ay ang mga taong may atopic dermatitis. Ang Vaseline ay isang mahusay na moisturizer para sa mga pasyenteng may atopic dermatitis. Ang Philippine Dermatology Association ay aktibong inirerekomenda ito. Ipahid muna ang ointment na reseta ng doktor at pagkatapos ng 5 minuto, takpan ito ng manipis na layer ng Vaseline. Nakakatulong ito upang hindi lumipad ang sangkap ng ointment at lumilikha ng isang protective layer sa balat na nagpapahusay sa therapeutic effect. Ngayon, sa wakas, ibubunyag ko ang espesyal na sangkap na lihim na ipinangako ko
Sa simula ng video na magpapataas ng bisa ng Vaseline ng 200%. Ito ay ang brown sugar na nasa cabinet ng inyong kusina. Para sa mga taong may basag-basag at flaky lips tuwing taglamig, na nahihirapan maglagay ng lipstick. At para sa mga taong may basag-basag na sakong na parang shell ng pagong, na nagiging sanhi ng pagkasira ng stockings at kung minsan ay dumudugo pa, sa isang maliit na mangkok, paghaluin ang Vaseline at brown sugar sa 1:1 ratio. Makakagawa kayo ng isang mahusay na natural scrub. Ipahid ng marami ito sa inyong mga labi at dahan-dahang kuskusin sa bilog na galaw gamit ang inyong mga daliri. Ang mga butil ng brown sugar ay malumanay na nag-aalis ng dead skin cells at ang Vaseline ay sumisipsip at nagbibigay ng malalim na moisturizing. Gayunpaman, huwag kuskusin ng masyadong malakas dahil maaaring masugatan ang inyong mga labi. Dahan-dahang masahihin hanggang matunaw ang brown sugar. At pagkatapos ay punasan ng wet tissue o banlawan ng maligamgam na tubig. Mas epektibo ito kaysa sa mga lip balm na ibinebenta sa merkado. May mas malakas na paraan para sa mga basag-basag na sakong. Maglagay ng maligamgam na tubig sa isang palanggana at ibabad ang mga paa sa loob ng 10 minuto upang palambutin ang mga dead skin cells. Pagkatapos ay tuyuin at ipahid ng marami ang Vaseline. Huwag mag-alala na masayang, magpahid lang ng marami. Pagkatapos, balutin ang mga sakong ng plastic wrap at matulog na nakasuot ng sleeping socks. Sa kinaumagahan, pagtanggal ninyo ng plastic wrap, makikita ninyo ang mga paa na napakakinis na parang hindi inyong mga paa. Hindi nyo na kailangan bumili ng mamahaling foot cream. Kahit isang beses lang sa isang linggo ay sapat na upang maging maganda ang inyong mga sakong. Mahal kong mga senior, may natutunan ako sa halos 14 taon kong pagiging doktor. Mas mahalaga kaysa sa mamahaling kosmetiko at mamahaling procedure ay ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa ating katawan araw-araw. Ang triple moisturizing method na ibinahagi ko sa inyo ngayon ay hindi aabot sa 5,000 piso ang gastos sa lahat ng sangkap. Ngunit ang epekto nito ay kasing ganda ng isang 500,000 piso na luxury cream. Simulan ninyo ngayon mismo. Huwag nang ipagpaliban pa. Hugasan ang mukha, panatilihin ang moisture, magpahid ng lotion, at pagkatapos ay Vaseline, huwag ninyong kalimutan ang formulang ito. Sa simula, maaaring medyo nakakainis. Maaaring nakakahiya ang pagbubukas ng takip ng Vaseline. Ngunit subukan ninyo lang ng 3 araw. Mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa texture ng inyong balat sa tuwing hinuhugasan ninyo ang inyong mukha sa umaga. Pagkalipas ng 1 linggo, mapapansin na ng mga tao sa paligid ninyo, mukhang gumanda ka. May magandang nangyari ba? Sa panahong iyon, kumpiyansang sabihin ninyo, ako ay gumagamit ng 3,000 piso na sikreto para sa pag-aalaga ng aking balat. Ang maliit ninyong pagkilos ay lilikha ng mas bata at mas masiglang buhay ng 10 taon. Taos-puso akong umaasa na ang video na ito ay makatulong sa inyong mga problema sa balat at maging kapaki-pakinabang sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, huwag lang lumabas kundi pindutin ang like button. Hindi ito nagkakahalaga ng pera. At ibahagi rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan na nalulungkot dahil sa kanilang balat o sa inyong mga anak at manugang. Maaari ninyo itong ipadala sa pamamagitan ng Kakao Talk. Ang isang share ninyo ay makakapagprotekta sa kanilang pitaka at makapagbibigay ng 10 taon na mas batang balat bilang pinakamalaking pagpapala. Kung mag-subscribe kayo, una kayong makakatanggap ng mahahalagang impormasyon na makakatipid sa inyong bayarin sa ospital at makapagpapalusog sa inyo. Sa hinaharap, patuloy akong maghahanap ng madali at epektibong impormasyon upang matulungan kayong magkaroon ng malusog at masiglang pagtanda. Hanggang ngayon, ako si Dra. Ligaya Santos, ang inyong tagapag-alaga ng kalusugan at isang dermatologist. Salamat! Sa huli, isang mahalagang paalala. Ang video na ito ay ginawa para sa pangkalahatang impormasyon sa kalusugan
at hindi kapalit ng propesyonal na medikal na diagnosis o paggamot. Ang mga karakter at halimbawa sa video ay maaaring naglalaman ng muling binagong nilalaman upang mapahusay ang paghahatid ng impormasyon. Ang bisa ng paggamit ng Vaseline ay maaaring mag-iba depende sa kondisyon ng balat ng individual, at lalo na para sa mga may matinding oily skin o sakit sa balat, kinakailangan na kumonsulta sa isang propesyonal na institusyong medikal para sa tumpak na diagnosis at paggamot ng isang doktor. Ipinaalam na ang lahat ng resulta na dulot ng paggamit ng impormasyon sa video na ito ay responsibilidad ng manonood.